Pambansang kamao Manny Pacquiao nag-announce na babalik ulit sa Australia. Pero hindi po para lumaban sa Australia. Katulad sa naging laban niya dati kay Jeff Horn kung saan nadaya siya doon. Ayon sa purpose ng pagbisita ni Manny Pacquiao sa Australia, layunin daw niya na magbigay ng inspirasyon sa mga tao, lalo na sa mga kabataan. Ibig sabihin mga boss, ito ay isang motivational tour. Kaya abangan daw po ang pagbabalik ni Manny Pacquiao dyan sa Australia. Kaya yung mga Pilipino dyan mga boss, pagkakataon nyo na para makamit si Manny Pacquiao dyan. Maganda sana no kung magkaroon ulit ng laban si Manny Pacquiao sa Australia. Ano sa tingin nyo mga boss? Sino kaya ang pwede niyang kalabanin dyan sa Australia? Wag na si Jeff Horn kasi bulldog yun eh. Pinanindingan nga ni Jeff Horn na panalo siya kay Manny Pacquiao kahit kitang-kita naman na dapat natalo siya. Sa ibang banda, itong Israelis na nakalaban ni Boy Bagsik, idol pala niya si Manny Pacquiao. Pakinggan yung mga boss yung pahayag niya. I have a fight coming up in June 27. It's in Harana Club in Siargao. You can come watch. With Dabao, we're all the same, bro. We are like all men. We are all human. We're all the same. So I'm gonna stay humble, how I was humble and how I always will be humble. And I took that from my idol, Manny Pacquiao. Ayan mga boss, hindi daw siya sanay sa mga bullshit sa social media. Gumawa nga lang daw siya ng page niya sa Facebook dahil sa nangyari. So kahit iba raw ang lahi niya, pare-pares naman daw tayong mga tao. Nilalang ng Diyos at humble daw siya palagi. Kaya naging idol daw niya si Manny Pacquiao na 8th Division Champion dahil napaka-humble niyang boksingero. Hindi mo makitang nagyayabang yan si Manny Pacquiao. Kaya nga yung ibang lahi, ina-adapt nila yung pagka-humble ni Manny Pacquiao. Pero tayo namang mga Pilipino, sobra naman sa angas. Sa ibang banda, June 6, sabay-sabay po ang laban ni Kenneth Lover, Cuadro Alas at si Vince Paras. Si Kenneth Lover, makakarap niya ang isang Amerikano na si Michael Angeletti. Isang undefeated boxer din ito at paglalabanan ng IBF Bantamweight Eliminator. Tingin ko magandang matchup ito para kay Kenneth Lover mga boss dahil matindi ang pagte-training niya ngayon. Ibig sabihin, hindi nila minamaliit itong si Angeletti. Yung trainer nga ni Pedro Taduran, sumama na sa kampo ni Kenneth Lover para mas mapaggandaan pa ang kalaban. Pagkakataon na ni Kenneth Lover ito para mas umangat sa rankings. Ang magandang target ni Kenneth Lover dyan, labanan niya si Tenshin Nasukawa. At itong kapatid ni Inoue na si Takuma Inoue. Yan yung dalawang matinik na Japanese na posibleng makabanggaan ni Kenneth Lover. Tingin ko sa sipag ni Kenneth Lover sa training, kayang-kaya niya yung dalawang Japanese na yan. Pero hindi madali, mahirapan din syempre si Kenneth Lover dyan. Kaya subaybayan po natin ang bawat laban ni Lover mga boss. Lalo na kung manalo siya dito kay Michael Angeletti. Yung laban naman ni Cuadro Alas, papatunayan niya ulit sa mga fans niya na meron pa ring lakas na natitira sa kanyang kamao. Hindi na problema siguro ang timbang dito dahil catch weight na 124 pounds. Ang problemahin na lang niya ngayon kung paano niya tumbayin si Luis Nery. Kahit hindi niya ma-knockout, basta manalo siya, importante yun. Para makabalik siya ulit mga boss at posibleng mapalaban pa sa mga top contender. Lalo na featherweight division ang laban nila, catch weight. Pwede na niyang abangan si The Monster Inoue sa featherweight division. Kaya kailangan niya talaga manalo kay Luis Nery mga boss para dyan na magsisimula na umangat ulit sa rankings.